Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers ng Facebook at syempre sa ating YouTube. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana masarap ang inyong hapunan. Di ba? Hindi na ako gabihan ngayon. Hapunan. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yaw. Kasama natin, walang iba, ang Abogado de Campanilla na may batik-batik at batikan. Walang iba, Attorney Danny Concepcion. Tagal naglag. Ay, hindi, batiin mo naman ako. Magandang gabi sa iyo, Yun. Attorney Danny. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Ngayon ko lang nalaman na ang tawag pala sa ni Gabi ay Pops. Popsi? Bakit Popsi? Hindi, Papa. Hindi, Pop lang. Pop. Ang tawag mo sa kanya? Sa kanya, ang tawag ko, Sweetheart. Sweetheart? Sweetheart? Si Sweetheart. Ang haba. Mahaba nga eh. Kaya Bakit dapat ang haba? Mamsi. Minsan Mamsi. Sa'yo, Popsi. Minsan Popsi. Oo, nagbababagets. Piling bagets. Ay, mas masarap siguro Mamsi ang maganda. Popsi. Darleng. Darleng na lang. Ay, darleng. Ayan. Well, anyway, ano naman kaya ang mga forms of endearment ng ating mga viewers dyan? Pero kahit ano pa man yan, okay lang, basta nagmamahalan. Pero pag hindi na nagkakasundo, medyo masakit na. Ito na. Ito na, at saka tumatawag sa'yo. Oo nga. Ay, sandali. Sandali. Kung ang pagkain sa gabi bago matulog ay hapunan, Hapunan. ano ang tawag sa umaga? E di, almusal. Tama! Ang galing! Pero tama rin yung agahan. 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 Ano ang So agahan? pwedeng agahan, pwedeng almusal. Pwedeng almusal. Pwedeng agahan, almusal. Ayan. Anong tawag doon sa, after dinner? After dinner. Parang ano? After dinner! Kaya nga, O ano? nga? ano? Ay, parang hindi ko alam. Kasi hindi ka umaabot ng after dinner. Merienda. Hindi! Ano? Before yun eh. Hindi, ang sa amin, dalawa ang meriende. Ano? Actually, 3. Ang dami naman merienda. Between agahan and tanghalian, merienda yon. Okay. Between tanghalian and hapunan, May merienda pa rin? Merienda cena, tawag Okay. doon. Pag after dinner? Ano yon, di ba? Ang tawag doon nightcap. Midnight snack! Midnight Hindi kasi siya umaabot ng midnight snack. Talaga pagkatapos ng tulog na eh. Oo nga, Ganyan no? talaga eh. Midnight is snack. snack. Okay, sige, Sige. ha? Ay, salamat. Ako naman na nakaturo. Okay. Okay, eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Attorney, anong numero? Kung ang telepono po nyo ay Globe, 0954-310-0331 at kung Smart, 0961-770-8807. Ayan, Hindi there na you have it. kinakailangan memoryahin. Andyan po, tignan nyo, nakasulat. Oo, nakasulat. Depende na lang kung malaki o maliit ang sulat at Opo. depende kung malabo o hindi ang mata ninyo. Okay, sige. But anyhow, ayan. Eto na. Si Jason ng Pasay City, 29 years old, ang tanong, may nagbebenta po sa akin ng second-hand na car. Pero nalaman ko po na may existing loan pa ito sa bangko. Hindi po ito na-disclose sa akin. Pwede ko po bang i-cancel ang transaksyon? Oo. Ang ginamit kasi niya, i-cancel. Oo. Okay. Kung hindi pa po kayo nagpipirmahan at hindi pa po kayo nagbabayaran, ay napakadali pong umatras. So, aatras lamang kayo sa transaksyon. Okay. Pero kung kayo po nakapagbayad na, nagpirmahan na, medyo meron po kayong dahilan para mag-cancel kasi meron ng kontrate. Oo nga eh. Meron po kayong dahilan na mag-cancel
pero baka hindi na mahirapan na kayo kasi baka hindi na maibalik yung pera nyo. Paano nga? Hindi niya Okay. dinisclose. Oo nga, kaya nga may dahilan para siya ay umatras at kanselahin ang sale. Pero kapag ka naibayad mo na yung presyo para doon sa kotse, pwedeng sabihin sa iyo nung nagbebenta, nako, nagastos ko na ho yung pera. Paano na yan? Naku, Kaya- nakakausok ng ilong yan. Kung maibabalik pa sa inyo, Di good. kung ano man ang naibayad nyo, wala tayong problema. Mm. Pero kung wala nang ibabalik, di maghahabol pa tayo. Nawala na yung kotse sa inyo dahil binalik nyo, naghahabol pa tayo doon sa binayad nyo. Mm. Okay. Ang pinakamaganda niyan, siguro ay ituloy na ninyo yung sale, humingi na kayo ng discount. Kasi po may babayaran pa kayo sa bangko eh. Paano? Di, yung ibabayad mo sa bangko, ibabawas natin dun sa bayad sa kanya. Ngayon, sasabihin mo sa akin, paano nga kung nabayad na yung pera? At saka paano kung malaki pa yung Yung balanse? balanse. Oh. Yeah. Kung napakalaki pa ng balanse, Oh. talagang aatras na kayo at ipabalik na ninyo yung ibinayad ninyo. Oo nga. Kasi nga naman, paano kung bad faith yun? Pwede bang demanda yung bad faith? Demanda talaga yun. Anong klase demanda doon? Estafa. Estafa? Pwedeng estafa siguro. Malaki-laking yun Kasi meron Kaso siyang yun, i-disclose Oo nga. na meron pa palang unpaid balance sa bangko. Oo. Pero sa totoo lang, kung bangko ho kasi yan, makikita naman ninyo doon sa CR. Wala pa sa kanya ang CR. Kung wala pa sa kanyang CR, baka hindi pa sila talaga nagbabayaran. Hindi, ibig ko sabihin, pag ikaw ay may utang sa bangko, di ba ang ORCR nasa bangko? Hindi, nakalagay encumbered. Kaya nga. So, makikita naman niya encumbered. Di dapat yon kung siya humingi ng pruweba na sa kanya yung sasakyang ibinebenta, di ba ang hihingi mo doon ORCR? Original. Oo. Original. Hindi ba kung ito ay nakasangla sa bangko, Nakasulat nga naman. yun, encumbered. Oo, totoo. That's very So, true. di dapat na naisip niya na, bakit encumbered ito? Oo nga. Pag sinabi, kasi naisangla sa bangko yan, pero bayad na, estapang maliwanag yun. Correct. Tapos hindi pa pala bayad. tapos di pa bayad. Yun na medyo masakit sa ulo kung kunwari naniwala lang siya sa sinabi, no? Kasi, talaga mahirap yung mga bali-balita. Oo nga. Balita ko nga, tataasan mo ko ng sahod eh. Balita naman talaga. sabi niya sa akin kanina, balita mo lang yun, pero hindi ibig sabihin totoo. Hindi lahat ng balita ay totoo. Ganyan. Sige. Balita. Sige, dadagdagan pa natin ng buyo, ha? Sige, eto na muna. Si Jake ng Quezon City, siya ay may tanong sa atin. Magandang gabi sa'yo, Jake. Good evening. Anong tanong mo kay Attorney Danny? Good evening po. Ask ko lang po kung ano pong dapat gawin. Kasi po, yung sinanda po namin paupahan, kanina sa busa po na paupahan. Pero yung previous na nangungupa po doon ay ginamit yung 1 month advance and deposit. So, sinisingil po kami nung pinagtandaan po na daw. Hindi na po ibibigay yung contract. Hindi na po ibabalik sa amin yung contract. Hanggat hindi pa daw po nabibigay yung nila ng deposit. Pero sandali ho, parang hindi ko ho naintindihan. Meron ho isang nagsasangla sa inyo. Kami po yung nagsangla. Sila ang nagsanla. Sa madalit sabi, kayo ang may-ari nung unit. Paupahan. Kayo yung Apo. may-ari nung unit. Mm. Ito ay pinauupahan ninyo sa isang tenant. Apo. At yung tenant ay nagbayad sa inyo ng deposito. Deposit. Apo. At advance. Okay. Yes. Ngayon, ay isinasangla ninyo yung unit sa ibang tao. Yes po. Yes. Okay. At siguro, ang usapan ninyo, habang ito ay nakasangla sa kanila, sila ang kokolekta Opo. ng renta. Yung bang renta na kinokolekta ay ia-apply sa principal na utangan o yun ang pinaka-interest lamang? Ayun na po yung pinaka-interest. Pag tutubusin na po namin, babayaran po namin yung Principal. Opo. Kaya nga, so parang yung upa, interest lang. Interest lang. Oo.
Opo. So habang may Interest lang yun. utang, magbabayad siya, gano'n. Oo. So habang hindi ka nakakabayad ng principal sa kanya, kung siya yung kolekta ng Paupahan. ng upa dun Opo. sa unit. At pagka may pambayad ka na, babayaran mo ng buo yung principal na inutang mo sa kanila. Ano problema? Hindi, kaya lang ayaw tanggapin nung pinagsanglaan yung sangla, ayaw siyang pumayag kung hindi nila ibabalik sa kanya, ibibigay sa kanila yung deposito at saka yung deposito at saka yung advance, di ba? Ano po? Ayan. Bakit kayo humanap na kayo ng ibang pagsasanglaan? Oo nga eh. Mahirap ka usap yung pinagsasanlaan yun na yan. Kaya nga. Baka kasi minsan kumakapit sa patalim, Kasi yun lang eh. interest na nga lang yung Binabayad. yung treatment dun sa renta, Correct. interest na nga lang pati pa yung deposito kukunin pa nila. Sabihin mo sa kanila kung nasa amin pa ho yung deposito, di na nga ho kami magsasangla sa inyo Tama. O Jake, hanap ka na lang daw ng iba, ha? Kasi Sige mukhang lugi ka dyan. Kasi lugi ka dyan. Alam mo yung sa interest, yun lang lupa, lugi ka na rin. Tama. Yung kung 10 taon kang hindi nakabayad, yung kunolekta nila ng 10 taon doon sa paupahan mo, sobra-sobra pa doon sa inutang mo at Kaya plus nga. interest. Sa tingin ko, hanapan kita ng buyer. Hanapan kita ng magle-lend. ng Joke lang. lender. Joke lang. O, sige, hanap ka daw iba, Jake, ha? Ngayon, ang tanong mo sa amin kung yung ba'y pwede. Opo. Kung papayag kayo, pwede. Yun naman pala. Mm, Okay. Opo. Kung Ayan. papayag Kasi kayo. lugi ka daw, Jake. Pero ha? sa akin, kung ako sa'yo, hindi ako papayag, lugi ako. Punta ka sa iba, I'm sure meron. At saka may piniprenda naman siya eh. Yun na nga, may unit na Oo, sinasangla. may piniprenda ka naman, hindi ka naman, yung iba, mas maganda ang terms and conditions dun ka. Okay? Copy po. Okay, copy daw, copy. Thank you. Copy, ito Maraming paste. salamat po. Okay, thank you. Salamat. Yes po. Sige. Tingnan Pero mo nga, syempre, negosyante ka talaga, ha? Pero kung papayag sila, Oh. di ba? Anong mangyayari? Kasi baka malaki yung kanilang ayaw nilang ibenta dahil pag binenta nila, Sayang siguro yung property nila, ano? hindi, pero malaki naman yung pagbebentahan nila. Oh, tama. Diba? Hindi, alam mo, minsan kahit na kakapit ka sa patalim, minsan tingnan mo rin I'm sure merong ibang mas maganda Kasi ang baka terms naman and conditions. may inaasahan silang biglang malaki palang Darating na pera. So, mababayaran na agad nila, hindi mawawala sa kanila yung Yung unit. property, oh. Samantalang kung ibebenta nila, mawawala sa kanila yung unit at malaki ba yung pinagbentahan, napakadali namang gastusin. Magkano lang ngayon alam mo magkano lang ngayon ng 10,000? Wala. Ay, yung 10,000? Ako, Wala. yun. Sa totoo lang wala. Parang ang 10,000 ngayon para 1,000. Parang isang kain nga lang sa restaurant Ay, totoo. Really, totoo yan. Oo. Pagkatapos yan, ano sasabihin ko, Tita G? Mahal na gasolina. Tsaka mahal pa yung ano. Alam mo nung anong bata kami nung araw. Yun hindi pa naman katagalan yun. Okay, Kasi mas sige. matanda naman sa atin ng mga ibang tao rito. Pero no bata Sino pa kami, pinaririgan mo? nung bata pa kami, Oo. alam mo kung magkano ang premyo Premyo. sa supistik? Supistik, ah. Sweepstakes. Alam ko yun, supistik. sa supistik. Dati nga, ano yun may Magkano naglalako, may ang, ganun. ang first prize? Ano ba yun? 1 million. Totoo yan. Bumibili kasi tatay ko ng bata kami, supistik. pag sinabing 1 million, Ang laki na eh. parang hindi mo na mabilang yun, 1 milyon. Oo, totoo. Kaya yun ang first prize sa supistik. Totoo. Bumibili ka ba ng supistik? Oo. Tatay ko mahilig sa supistik. Oo. Mm-mm, Ang totoo. umayaw ay di nagwawagi. At ang nagwawagi ay di umaayaw. Galing, Alam mo yun? alam ko yun. Yan. Binabaliktad-baliktad mo lang eh. Sige. Hindi, ano yun? Si Saying Johnny, ba yun? Si Johnny De Sino? Leon yun. Yun ang kanyang laging... Sinasabi. Kasi ang number one na advertiser ni Johnny De Leon Ang ay supistik. si Manuel Uy. Si Manuel Uy ay isang parang official dealer yata o distributor Ng supistik. sweepstakes. Okay. Yun ang motto ni Manuel Uy. Mm. Ang umayaw
ay di nagwawagi Mm. at ang nagwawagi ay di umaya. Nanalo ba siya, ever? Hindi ko natanong. Oo. Hanggang sa ano, walang nanalo. O, di... Wala ako kasi malas ako sa sugal. Never ho akong tumatama sa sugal. Maski nga ho bingo. Hindi ako Talo ka tumama. pa rin. Maski raffle. Wala, hindi kasi niswerte. Pero ang mga malas po sa sugal Ay? ay maswerte sa pag-ibig. Ayan. Sa tingin ko baliktad. Swerte. Swerte siya, no? Tama. Swerte siya. Oo, tama. Sige. Uy, kailangan, ano yun, sipsipan natin si Atty. Danny kasi mahal na ang gasolina. Mahal na kanina. Doon sa mo, 1 million. Hindi ngayon, hindi Oo ano. nga. Diba? So, Pero ngayon, may pag tamang nanalo balita. ka ng 1 million, Parang wala. ay mauubos yun sa balato pa lang. Di lahat naman mauubos sa balato. Huwag kang magbalato, tumahimik ka. Pag nagbalato ka ng 1,000, baka isampal sa iyo. Hindi sige, ganun. ayan, Sige. meron na tayong Cagayan de Oro. sender. Ang layo. Si Nicole, 33 years old. Good day po, Attorney May. Dati po akong partner na patuloy pa rin akong pinadadalhan ng threats at sinusundan ang social media ko kahit hiwalay na po kami. Ano po ang pwedeng... Ay, mahal na mahal siya. Di ano yan? Stalker yan eh. Stalker ba yan? Digital stalker. Tawag natin. Ay, alam mo, hindi. I mean, marami atang guilty dyan. Dahil, Kasi minsan pag nagbe-break, di ba, pag nagbe-break, tapos tinitingnan mo pa rin yung Facebook nung isa, tinitingnan mo yung kung ano ng mga kasi kaganapan niya. Ano kaya nangyayari sa kanya? Napalitan na kaya ako? Ayan! Yung sobra ka naman kung stalker agad. Ayan, under Republic Act 11313 yan. Oh. Ang tawag yung Safe Spaces Act. Covered niyan ang physical and digital harassment. Pero how would you know na harassment na siya? Anong degree? Kasi baka naman tinitingnan ka lang, so what? Ano ba yung ano? Kaya nga, di ba yung pagsunod-sunod sa'yo, minsan nakakaras ka dyan eh. Di lahat ng artista naharas na. Kasi hindi naman sila... Kasi public figure sila. Public figure sila at wala naman silang issue ba? Ganon. Pero ito kasi may issue to. Okay. So ito, ang sinasabi mo, ano ang pwede niyang sabihan muna? Pag hindi tumigil, pwede mong kasuhan. Pwede kasuhan. Criminal yan eh. Okay. Criminal Act ang Safe Spaces Act. Ang violation ng Safe 11313. Spaces Act. Yes. Ayan. Kulong ba yan? May kulong yan. May kulong. Sige. Yan Okay. ha. Anyway, pagsabihan mo muna siguro yung dati mong partner. Hindi, pero totoo yan. Ang daming ganon, yung mga excess. Kasi ngayon, maski Di ba, Ali, may diba? mga ganyan. At saka sa Facebook kasi, maski nagpapalit ka ng number ng telepono, ganun pa rin, lumalabas pa rin yung... Ay, wala akong binabanggit. Tinatanong ko na sa kanila, di ba tama ako sa si Barbie? Tanungin natin, Yung may mga nagjojowa-jowa dati, syempre, pagka nag-break, pinalitan na kaya ako? Mas maganda kaya, ay, chararat. Ngayon, pag nakita niya, ito lang pala ang pinalit sa akin. Kaya nga, chararat, di ba? Sige. Pinagpalit ako sa walang kwenta. Hindi. Paano kung pinagpalit ako? Lalaki na pinagpalit sa akin. Yun. Iba na. Iba na issue. Baka dapat matuwa ka pa. Oo Na nga. pinalitan ka na. Buti na lang kasi, di ba? Sige. Anyway, eto na. Si Anika, 29 years old ng Tondo, Manila. Magandang araw po. Attorney, na aksidente po kami kung saan nabangga kami ng delivery van habang nakamotor. At may kasama po akong nagkaroon ng open fracture na kailangan na operahan. Inamin po ng driver na nakatulog siya habang nagmamaneho. At ngayon ay sinasabi niya na papayag lang siyang makulong dahil wala siyang pambayad sa amin. Nais ko lang pong malaman kung ang pagkakakulong ba ay nangangahulugan na mawawalan na rin ang obligasyon niyang magbayad ng danyos. May pananagutan pa rin po ba siyang civil kahit na may criminal case o nakulong na siya? Paano kung nakulong na wala ngang pera? Hindi, yung pagka nakulong, hindi po nawawala yung kanyang Civil liability. Opo, yung kanyang obligasyon na magbayad ng civil liability. Pero dahil po yan ay babayaran, kung wala pong pambayad, walang property, wala po tayong hahabuling... Kahit pigain mo siya. Ang sinasabi nga natin, hindi po tayo makakapiga ng dugo sa labanos.
Bakit dugo sa labanos? Sige nga, pigain mo nga yung labanos. Ano ang tutulo? Tubig. At kaya nga. So, hindi ka makakapiga ng dugo sa labanos. Siya, yung driver, parang labanos yun. Maski ano ang piga nila ron, maski ibitin nila ng patiwarik at itaktak nila, wala rin lalabas sa bulsa niya. So, ano yun? Pag nakulong ba siya, Mm. pag nakalabas siya, magbabayad pa rin siya? Ay, tanda mo, hanggat meron, tumama sa sweepstake. Malay mo lang. Di ba? Ay, Wala naku, nang sweepstakes may ngayon. pera ka pa Loto na, loto. O tumama ka pala sa loto. Oo. Pahabol mo pa. Pero just in case. Ang sweldo ba nahabol? Kung may sweldo, pero kung nakakulong na siya, wala na siyang sweldo. Oo nga. Di Oo, ba? paano? Pag-usapan nyo na lang daw, ha? Wala siyang sweldo Anika, na. pag-usapan nyo na lang, ha? Siyempre. Kasi, Ngayon, bigyan pero din kung natin siya ng, ay driver, Nang. sasabi van mm. Kung siya po driver ng isang van at sinabi niyang siya ang nakatulog at siya ay nakonvict sa criminal case, pag hindi po siya nakabayad, obligadong magbayad yung employer niya. Yung employer ang magbabayad. Yes. Oo, Obligado yun. Tapos yung employer Employer na niya. ang hahabol sa kanya. Doon sa driver, kung sakali. Kung Oo, sakali, sige. di yun ang Ayun naman employer pala, niya. oo. Di Ang pag-usapan tawag na lang. namin doon ay subsidiary liability. Subsidiary ng isang employer liability. ng isang Alright. driver. Opo. Okay, sige. Okay, eto na si Trisha ng Taguig City. Ang tanong niya, may ka-work po ako na palaging nagpo-post ng screenshots ng mistakes ko sa office chat at pinapahiya ako publicly. Ilang beses ko na pong sinabi na tigilan pero tuloy pa rin. Ano po ang dapat kong gawin? Bakit may mga tao wala talagang magawa sa buhay? Oo nga. Alam mo kasi yun. Nakakaloka, no? Tsaka hindi, bakit parang pinanggigigilan niya? Oh, parang buisit na Itong buisit si siya. Trisha. Si Trisha, ano bang meron? Baka naman binasted kasi niya. O, binasted niya o kaya may crush sa ano. oo. Hindi. O kaya inggiterang frog. Baka inggitera. Ngayon, yan po ay covered din nung Space Space Act. Safe Spaces Act. Safe Spaces Act. Ayan. Okay, ang tanong, pwede ba siyang pumunta muna sa HR? Yes, ano yan? Harassment. Okay. Pwede bang mawalan ng trabaho isang tao dahil hinaharas siya? Or nangaharas siya? Pwedeng yun ang parusa. Ah. Kapag ka napatunayan na siya pala nangaharas ng kanyang co-worker, okay, umpisa siguro niyan, pagsasabihan. Pero pag hindi pa rin itinigil, pwedeng suspension. At yung pangatlo ay kung talagang hindi pa rin tumitigil, dismissal. Pero ibig sabihin, ang HR may karapatan. Pwede siya. Kasi ano yan di ba? Yung kanila kasing trabaho, yung place of work, ay hindi na nagiging conducive. Yes. Para May sila away-away na. Away-away na. Sige. Eto na. Ang next natin ay si Camille ng Baguio City, 30 years old. May employer po ako na pinapipirma kami ng resignation letter at blank date para daw gamitin kapag kailangan nila kaming tanggalin. Bakit ang dami may sayad? Kakaloka, ha? Pasabihin, nag-resign ka na Okay, para hindi na siya ma-entitled sa Separation pay. Ba't ganon? Pwede ba yon? Hindi ka pa man pumapasok, pinapipirma ka na ng resignation letter. Hindi po legal yan. Oo nga. Ngayon, siyempre, sasabihin niya, kasi po, pag hindi kami pumirma, hindi naman po kami Papasok. hindi naman po kami tatanggapin. Oo. Ang na-advise po ng mga labor lawyers, sige, pirmahan lang ninyo. Okay, pero pag tinanggal kayo, sasabihin natin, hindi pinapirmahan lang kami niyan. Pinilit lang kami niyan. Pinilit O at lang least kami sa niyan. katrabaho. So, parang ano lang yun? ho kami. In short, parang kapit ka sa patalim. Kaya ka pumirma ron sa resignation letter na yon kasi kailangan mo nung trabaho. Okay. So, ano yun? Isa-isahan na lang to. Kasi sa akin, Indisahan mo ko. Kala mo, inisahan mo ko, ha? Kung talaga kailangan nyo yung trabaho, pirmahan lang ninyo. Pero pag ginamit sa inyo, papalagan natin. Ayan. Sige, Closing papalagan na. na. Closing na raw. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. At sana po'y marami kayong natutunan at maging lesson para sa atin, sa ating mga future na mga concerns. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. And of course, I'd like to greet my Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro.
Ay babatiin Attorney? ko naman Sino? ay yung aking kaisa-isang nanay. Yan. Nanay, Si Miss Bayambang. Miss Bayambang. Yan. Parang nagtatampo, hindi ko na raw siya nababate. Ikaw talaga, hindi mo binabati kasi. Oo. So, pag nakikita niyang ikaw yung nasa camera, talagang, teka muna, siyempre, iintayin ko hanggang dulo. ine-expect niya na babatiin ko siya. So, yeah, Miss Bayambang. Ayan. Oo. Ilang Ngayon- taon na si Mami? 98. Wow, Last May 12. wow, di nakakubra na sa gobyerno. Ay, pwede, pero hindi pa kami nangungubra. Pero si... Hindi, ano ka ba? 80, 90? Sa 80, mag-start ka na sa 80. 85, 90, 95. Yes, pero hindi pa nga kami kumukubra. Yung 95, wala? Hindi pa kami nag-a-apply. Mag-a-apply ka muna. Mag-apply Yung ka. nanay ko, yung ng nanay ni Gabi, yung aking favorite mother-in-law, Abay, nag-birthday yan eh. ay magwa 100 siya ngayong September. Ay, nakatingnan mo Oo, nga 100 yan. naman. Ayan. O, Yan. sige, batiin mo na. Babay na. Okay, so babay na sa inyong lahat. Bye, everyone! Attorney Danny Con, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!